Ulit ko, naging madisiplina ako. Mas naging malinis, gawa ng pagbubuto. Mas naging malinis, naging masinop sa sistema ko sa buhay. At saka yung pagka dati mainitin na ulo, ngayon yung sabar na tinatawag, mas mahaba na yung pasensya. Lalo na sa trabaho ko is PT, so matatanda yung hawak ko. So iba't ibang ugali talaga yung mahaharap ko. Dati pag yung pasyente sumigaw, ako din nagsisigaw na. Pero ngayon na, kinakabahan ko. Nangilapot din. Ayun, so ngayon, pag may pasyente yung sumisigaw na, mas kalmado ko na kinakausap. Na kahit nakasalanan niya is ako kasalanan mo rin ng tawad. Parang, so para at least mas kalmado yung usapan. Kung sisigaw man siya, na mas naging relax. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah, ang ganda. So, pangalawang tanong, ito naman, kanino mo nalaman ang Islam at paano mo tinanggap ang Islam? Ito na yung pwede ka na mag-story sa amin. Okay. Nung unang pasok ko ng Saudi Arabia, actually, wala sa interest ko yung Muslim or Islam. Pero sa pagdaan ng panahon na maraming mga pasyente, mga tao din actually. Actually, si Allah na mismo yung nagbigay din ng sa atin. So, ini-inform nila ako na mag-Islam ka, mag-Muslim ka, pero syempre dahil Catholic tayo noon, mas parang minisip natin. Pasensya na ako, magbanggit ako ng ibang religion. Parang, sige lang, inshallah, na word na inshallah, sige lang, pero sa loob-loob mo, hindi ka buo. Yun, so paano ko siya tinanggap? Meron kasing insidente na sa aming mag-asawa. Nanganak kasi siya na si Mrs. ng lalaki, tapos nagkaroon ng tinatawag na meconium. Yung meconium is yun yung nasinghot niya yung tae niya, so pumasok sa lungs niya. So nakita ko yung hirap ng bata, nagpuputi-puti talaga siya. So sabi ko, nanginginig ako, tapos sabi ko, sa loob ng 3 days, nasa ICU siya, yung baby namin. So medyo napanghinaan din si Mrs. So hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko kay Mrs. Kung ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala yung aming baby, sa yakapin namin yung Islam. So ika-third day nun, 11:30 PM, tumatawag yung nurse. Siyempre ako, kinabahan ako nung meron, ba't tumatawag? Shucks, may nangyari bang masama sa anak ko or what? So yun, after nung nang tumawag na, yung sinabi naman ng nurse, which is a miracle from Allah, siguro nga yun na yung test niya sa amin, kasi yun na yung for the meantime na mag-asawa, yung dark side namin yung time na yun eh. Kasi parang test ba to kung ano yung faith namin sa kanya, kung tunay ba yung gusto namin sabihin o hindi. So after ng 11:30 PM yung tumawag yung nurse, sinabi niya sa amin is ma-discharge na, pwede nang kunin yung bata at nabayaran na yung dapat bayaran sa hospital. At naway medyo malaki yung bills, pero dahil sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala is nabayaran naman. So, sa pagsubok na to, i-clear lang natin, no? Sa pagsubok na naganap sa pamilya mo, yung sa panganak ng iyong misis, dito yung naging hudyat na parang nais mo na talagang magkaroon ka ng awareness about Islam. Yes, tapos Ustad, halos ng lahat ng tumulong sa amin, Ustad, na mga halos mga Muslim. Nung mayroon hindi na ako mababanggit ng pangalan, meron may family dito. Niyakap nila kami, pinag-stay nila kami doon habang naka pa si Mrs. sa hospital, nagre-recover si Mrs. So, malapit lang, alhamdulillah. Kasi sa Macaron ako dati, so kailangan mag-travel yun, pamasahe na naman. Pero nung nandito kami sa may Alhambra ng malapit, yun, halos nung tumulong sa amin, nagbigay ng suporta and everything, halos mga Muslim. So sabi namin, noon pa naman, nung makikita namin yung pagsasalanaan, 60% na ang ganda ng way ng pagpe-pray. Kasi mas talagang mas totoo ka kay God, hindi na sa iba-iba pang mga kung sino man na Diyos-Diyosan na sinasamba. Yun lang, Mashallah. So, babalik yung tanong, kanino mo nalaman unang-una yung about sa Islam? Para at least maging maliwanag din sa ating mga tanda mo sa pasyente. Maraming mga pasyente, Ustad, ng pagdating ng Islam. Actually, sa Pilipinas pa lang, pinakita na ni Allah sa akin yun. Kasi yung work pinagtatrabahoan ko doon sa Baguio City, Pakyat, may masjid doon. So, sumisilip lang ako. Siyempre, wala naman din sa loob ko na malaman din yung muna na yun. So, parang yun na pala, doon pa lang pinapakita na ni Allah. Hindi ka sa religion na Islam. Sa Pilipinas pa lang. Sa Pilipinas pa lang. Pero nung pumunta din dito, ng mga pasyente, may mga tao. May mga tao na nagsasabi talaga na halikat mag-yakapin ng Islam.
Alhamdulillah. Mashallah. So, then next question, paano mo ngayon ipapakilala ang Allah? Ayon sa paturo sa Islam, ha? So, anong tayo sa magbabase tayo sa turo sa Quran or sa Hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa iyong halimbawang kaharap mo ay yung mga mahal sa buhay, magulang, mag-anakan, paano mo ipapakilala si Allah? So, bismillah. Actually, kung papakilala ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lang ang dapat nating, kung tayo mag-arasal, siya lang dapat yung ating kanyang sasampahin. Kung tayo man ay magbibigay ng, kumbaga, ng pera o kung anong tulong, is hindi dahil sa atin, hindi dahil kay Allah. So, yun lang, lahat ng, siya lang yung, kumbaga, nag-create ng lahat ng nakikita natin, nararamdaman natin. Lahat naman ng mga senses natin sa katawan is creation ni Allah. Siya lang ang dapat sabihin, siya ang naglikha sa daigdig. Tapos mayroon dun sa sura sa may or sura sa may Quran na hindi natin na masyadong papahabain pa sa yung surat al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Na sinasabi din si Allah lamang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin, wala nang iba. Hindi na tayo kailangan na ipadaan pa natin na sa kung sino man na Poncio Pilato. Direkta mo na sa kanya.